Pinili ka niya, binigay niya ang sariling buhay para sa'yo. Tinatawad ka niya sa lahat ng pagkakamali at kasalanan mo. Pakinggan ang kanta, mahal na mahal ka niya, yan ang totoo. Saan ka man mapunta, ika'y sinamahan. Di ka pinabayaan o iniwan. Kaya't huwag mo nang isipin ika'y nag-iisa. Kung may problema ka ay tutulungan ka. Hindi ka hahayaang lumabang mag-isa. Hi! Good evening po sa lahat. Good evening sa lahat na nakatune in po ngayon. Maraming salamat po sa Panginoon, mga kaibigan, mga kapatid, mga ka-vocals, dahil meron tayong opportunity again, one more time, na tayo po ay makapag-live broadcast sa gabi pong ito. Nice ko pong batiin, mga kapatid. Alright, binabati po natin ang mga nakatune in po. Si Nanay Ellie Dallas ay nakatune in po sa atin. Kasama po si Tatay Roger. Tatay, salamat po sa inyong pagpapagal at panunood. Kasama sila Sister Irene. Ganun din sila Brother Jerem John, yung kapitbahay at mga Closa family. Good evening po sa inyong lahat. Ayan, Kuya Rene. Good evening po dito at madaling araw. Magandang umaga po dyan sa inyo sa US, sa California. Thank you so much. Pakibati naman ako kay Ate Leonie at sa inyo po mga apo at kay Marlene at kay Francis din. Nanay Ellie, yes, good evening po, Pastor, sa Randolphs at sa dalawa mong magigit, masisipag na technical support. Yan, nandyan po sila sa likod, Nanay. Hello, Sister Prima, good evening po, all the way from UAE. Thank you so much for watching. Pagpalain ka ng ating Panginoon, kapatid. Alright, ganun din si Rebecca Cerezo, Sister, maraming salamat sa panunood sa gabi pong ito. At si Ate Vines at si Mark. Ayan, and Tita Perla Sambilay, good evening po. Velasco, good evening po. Pagpalain ka ng Panginoon. And our topic for tonight is very wonderful and napaganda po nito. The attitude of gratitude. Yes, go ahead. You can share this video. You can share sa lahat ng mga kakilala po ninyo. So, ganda po ng topic natin ngayon. At alam ko na ito ay gagamitin po ng ating Panginoon, mga kapatid, mga kaibigan. Okay? So, salamat po. Muli, ito po ang inyong Kuya Vocal, Pastor Randolph. Vocal na vocal ito. Hindi pa po ako magpapaalam, mga kaibigan. Okay? So, makinig pa po tayo ng mga awitin. Okay? Mga awiting, mga papuri. Pakinggan mo ang himig sa puso mong nanlalamig. Ramdamin ang pag-ibig na sa'yo'y nagpapainit. Ito na ang pag-ibig na sa'yo'y di pinagkait. Mahal ka niya, mahal ka niya. Pinako siya, tiniis niya ang lahat para sa'yo. Binigay niya ang pag-ibig niyang buo. Kahit ano pa man ang nagawa mo, pinako siya, tiniis niya ang lahat para sa'yo. Binigay niya ang pag-ibig niyang buo. Kahit ano pa man ang nagawa mo, papatawarin ka kapag ika'y sumuko.
Ipinako siya sa cross dahil sa'yo, dahil sa'yo. Pakinggan mo ang himig sa puso mong nanlalamig. Ramdamin ang pag-ibig na sa'yo'y nagpapainit. Eto na ang pag-ibig na sa'yo'y di pinagkait. Mahal ka niya, ha? Mahal ka niya, pinatawad ka na. Alright, salamat at napakagandang awitin po na yan, Binaliwala. Alright, yes, ang ganda po ng awitin na yan mga kapatid. Kumusta po ang araw nyo mga kaibigan, mga kabokals, mga kapatid sa Panginoon? Kumusta po? Sapagkat kung ako ay tatanungin nyo, ang araw ko po ay punong-puno today. I traveled, okay? Punta ako ng Tagaytay at mamaya ikukwento ko sa inyo mga kaibigan kung bakit ako napunta sa Tagaytay, okay? Yeah. Sayang hindi ko na-videohan yung mga ginawa ko po kanina. But yeah, purihin po ang Panginoon dahil ayan, nagmotor po ako and I traveled, I think, almost 2 hours ng travel paikot-ikot na kung saan doon sa Liblib, sa Tagaytay, sa Silang. Yan, sa Silang, Cavite. Right. So, ayan, purihin ang Panginoon. Nandito tayo ngayon. And kahit napagod, kaigising ko lang po at yeah, kakahapunan ko po kasi nagutom po. And salamat sa Lord dahil yan, mabuti po ang ating Panginoon. Iningatan tayo kanina sa ating biyahe. Yan, mamaya ikukwento ko sa inyo bakit ako napunta sa Tagaytay, mga kabokals. Okay, so, ayan, tayo po muna ay manalangin. By the way, muli ang ating pong topic ngayon, the attitude of gratitude. Yan, pag-aaralan po natin, share ko po sa inyo yung mga principles po na yan. Kaya ano pang hinihintay nyo? Come on, i-share nyo na po ang video. Mga kaibigan, pakishare po sa lahat ng inyong mga kakilala. Okay? Pindutin nyo lang yung share dyan sa baba. Ayan, masishare na po yan. Alright, so tayo po ay, yes, manalangin po muna tayo. Let us pray. Samahan niyo po ako, Panginoong Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Lord, kami po ay lumalapit sa inyo sa gabi pong ito. Salamat, Panginoon, dahil napakabuti niyo po sa aming mga buhay. Hindi po kayo nagkukulang. Ang inyong biyaya ay sapat, Panginoon. Sa lahat ng inyong mga anak. Lord, dalangin ko po, kayo po ang mangusap sa bawat isa. Teach us, admonish us, mula sa inyong salita, Panginoon. I pray, Lord, na kayo po ang gumabay sa amin. Ang inyong salita, Panginoon, ang amin pong gabay sa gabing ito. Pagpalain niyo po, Panginoon, kami sa amin pong pagpapatuloy, pakikinig ng mga awitin. At salamat, Panginoon. Lahat ito ang dalahin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Right? Salamat po. At tayo patuloy na makinig ng mga awitin, mga magulang at mga kapatid. Alright. So by the way, yeah, we can actually start. Kung nais nyo mag-request ng mga Tagalog worship song, yan, i-type nyo lang yan. I'm gonna give 2. Yan. First 2 po na mag-request, ipi-play po natin yan, okay? At hanapin natin yung awitin na yan. So, go ahead. Ano pang hinintay nyo? Comment na kung ano yung favorite Tagalog worship song. Top 2, yung maunang dalawa, yun yung ating pagbibigyan sa gabi pong ito. Salamat po, mga kapatid. Sa'yo lamang, Jesus. By the way, nakatunghay din po at nakatune in sa atin ang Julie Go family. Thank you so much, Julie Go family, Sister Annie. At sa inyong lahat dyan, okay? Brother Ronnie at sa inyong mga anak. God bless. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aming nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y para
handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Amen, amen, amen. Salamat po sa awitin na yan. Alright. Pusong Dalisay. Alright, yes, meron na tayong top 2. Okay, yan. Sila po muna ang pagbibigyan po natin sa gabi pong ito, mga kaibigan, mga kapatid. Yan, si Nanay. Ang kanyang request is still na Tagalog version at Di Ka Nagkulang sa Juligaw family. Alright, don't worry again. You are watching and you are listening the voice of the gospel, preaching Jesus, the only way to heaven. Thank you so much again, mga kapatid, sa inyong patuloy na pagsuporta sa program po na ito, sa inyong mga prayers. Okay, Nanay Ellie Dallas and Tatay Roger, here is your request. Still na Tagalog version. Yan. Tuloy-tuloy lamang po, mga kapatid, na ibahagi ang video po na ito. Okay, yung mga susunod po na mag-request, sa susunod na po yan natin na live. Okay, bukas, yan, mag-request kayo. Siguro bukas gawin natin 5 ang top 5 na mag-request ng kanilang mga awitin, Tagalog song. So, ito po, Nanay, ang inyong na-request. Still, pakinggan po natin ito. Ikaw ang pinagmulan, suliranin man ay dumating. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa iyo lamang mananatili kailan paman. Suliranin man ay dumating. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa iyo lamang mananatili kailan
ganda po talaga ng awitin na yan, mga kapatid. Ano? Still, mananatili, Tagalog version. Salamat po, paring Quintin, sa iyong pagpanonood mula po kay Kuya Rines Bilay. Thank you so much, Quintin, for watching The Voice of the Gospel. Alright, so, yan, bago po natin i-play yung request po ng mga Juligal family, di ka nagkulang. Ayan, nais ko pong banggitin at i-advertise ang mga nandito po sa ating screen muli. Okay, na ating pong tinutulungan. Okay, RG Potes Construction po. RG Potes Construction, meron po silang FB page. You can visit it. Kung gusto nyo pong magawa ang inyong dream house. Alright, so ano pang hinihintay nyo? Go ahead, contact RG Potes Construction. Nandyan po yung kanilang phone number, contact number. And also, ayan, yan. By the way, kanina mga kapatid, yung sabi ko kanina, di ba, galing ako sa Tagaytay. Anong ginawa ni Kuya Bocal sa Tagaytay? Ayan, I had the opportunity and I am very grateful and thankful sa RG Potes Construction because they invited me na dumalo sa kanila pong groundbreaking sa kanilang isang project. Actually, they have a project in Tagaytay doon sa proper, and ngayon po doon sa Malabag, I think Malabag, Barangay Malabag. So, ayan, ito po mga kapatid, yan. Pinakita, ayan, picture po namin yan. Kasama po natin dyan si Brother Fernan, yung mga agents, and yung ano po, CEO and President, si Engineer Randy, yung pong nakahawak ng pala. Hindi po yung kalbo, ako po yan, okay? Yan, yung nakahawak ng kapala, yan po ang CEO and President ng RG Potes Construction, and ito pong site na ito ay yan po yung groundbreaking nila. So, salamat sa Lord dahil lagi po tayong iniimbitahan na I had the opportunity na may share ang salita ng Panginoon sa lahat, ano, doon kanina. So, thank you so much RG Potes Construction for always giving me the opportunity to share the Word of God sa inyo pong mga projects. Maraming salamat po. God bless. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Ayan, yun din pong may-ari ng bahay, ano. And there will be more projects to come, okay? So, salamat din, Brother Fernan, sa iyong yan, pag-invite din sa akin. Alright, so RG Potes Construction, ayan, kung kayo po'y nais nyong ipagawa ang inyong mga dream house, go ahead, contact RG Potes Construction. And VUI Philippines, VPN Unlimited. Kung gusto niyo po magkaroon ng unlimited na wala kayong binabayaran, na hindi na-expire, okay? 1 month unlimited internet, VPN, unlimited internet sa inyong cellphone. Okay, pwede nyo pong yan. Sa inyong tablet, kung merong yung tablet po ninyo, merong SIM card, yan, pwede po yan. So, go ahead, ano pang hinihintay po natin? Yan, kontakin nyo na po yung phone number na nandyan. At kayo po ay magkakaroon ng internet, okay? Kahit walang load, alright? Kahit walang load, yan. Maganda po yan. So, kontakin nyo yung mga phone number dyan, okay? So, mga plantitas, yan, kanina po, nag-side trip po ako, pumunta po ako ng Ulat, Silang Cavite, at binaybay po natin yon. Ang daming mga plants, yan. So, namili po ako para po sa aking mahal na asawa. Yun nga po, nagbabay and sell kami ng mga halaman. So, ayan, sinasabayan po ako ng mga aso. Alright. Okay, so, sumasabay din sa akin. Alright, so salamat din na, ayan, Plantitas, Watamidjan. Kontakin nyo po yung page namin na yan with contact number. Okay, pwede nyo bisitahin yung page namin. Okay, so Paluto Food to Go, yan, gusto nyo magpaluto, ayan, kontakin nyo po yan. Meron din kami page niyan. Go ahead, ano pang hinihintay nyo kung kayo po may okasyon, yan, isama nyo kami sa inyong okasyon. Ayan, and also, Get Hired Career and Placement Solutions. Itong ahensya na ito, itong agency na ito ay nagsusupply po ng mga agents sa halos lahat ng call centers sa buong Pilipinas. At yan po ay pagmamayari ng ating kaibigan at kamanggagawa, Chrismon Onahon. Alright, so nandiyan po yung phone number nila kung ikaw ay nagbabalak na mag-work sa BPO. Ano pang hinihintay mo? Go ahead, yeah. Kontakin nyo na yung page na yan. Mayroon silang page, Get Hired Career and Placement Solutions, and with their phone number. Alright, maraming salamat po kung ikaw ay may business, okay, at nais mong i-advertise po natin dito, ilagay natin yung business dito. Go ahead, ano pang hinihintay mo? Kontakin nyo po si Kuya Bocal, ibigay niya yung details ng yung business, logo, at yan, yung mga contacts niyo po para atin po may ilagay dito. There will be no monetary attachment po dito.
Plain na pagdulong po ito para po sa inyong mga negosyo at kayo'y pagpalain at kayo'y maging pagpapala din sa iglesia. Salamat po. God bless. Alright. Nice ko pong batiin. Yeah. Brother Brian Layoso, ang kanyang watch party. Thank you so much for watching. JJ De Jesus from Malabon. Jong Ibanez from Zamboanga. Nipit Doriziram. Thank you so much. And Mon Merizan from Malabon. Brother Dennis Tirona. Thank you so much for watching. And Elmer Bulado. Yes, hello Nipit Doriziram. Thank you very much. Stay safe. Safe? Sorry po. Stay safe po. And God bless. Yan. Brother Fern, salamat din po, Pastor, from RG Potters Construction. Yes. God bless. Alright. God bless, Pastor Maurice. Sino si Maurice? From Maurice? Okay. Yes. Thank you so much. Okay. God bless. God bless. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Okay. By the way, mga kaibigan, mga kapatid, yan. Kung hindi naman kalabisan sa inyo, pag-share naman po yung ating page, yung Kuya Vocal, para yan, aabot po tayo ng 1,000. Target po natin. Ngayon po, nasa ano na tayo? Nasa malayo pa. Malayo pa po tayo. Okay? 1/4 pa lang, 3/4 I think. Yan, ay, wala pa, no? So, konti na lang. Yan, maabot natin yung 1,000 bago po magtapos ang COVID. Bago po magtapos yung taon, sana maabot natin yung yung 1,000. Ayan, tulungan niyo po ako at itong ating pong yung ating program, yan, pwede niyo po i-share yan sa inyong mga kaibigan. Sapagkat tonight, ang ating pong topic is the attitude of gratitude. Yan. Bakit nga ba may mga taong hindi masaya? Yan. Bakit nga ba may mga taong hindi kontento? Yan. So, yun po yung topic natin. Okay, salamat po. At ito na po, i-play na po natin ang request po ng Juligao family. Again, tomorrow, kukuha po tayo ng limang magre-request ng awitin. First 5, okay? Yan, kung gusto niyo mauna kayo. Dapat mauna kayo mag-comment. Yan. Bantayan nyo. Di ba? May countdown tayo. Bantayan nyo. Pag tapos ng countdown o pag start ng program, yan, mag-comment kayo agad para yan, atin po yung ma-play yung inyong request. First 5 na makapag maunang mag-request yan, ipi-play po natin. Yan, di ka nagkulang. Ito po ay Papuri Singer. I don't know if ito yung request, ito yung kanta ng Papuri Singer. Di ka nagkulang. Ito ay patugtugin natin, okay? Here we go, Juligao family. This is for you. Be blessed, okay? Be blessed. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan biyaya mo sa akin laging laan, ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay
sa'kin laging laan. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Amen, amen. Ang ganda po ng awitin na yan. Yes, good evening, Sister Joanna Mania. Yes, thank you so much for watching. Alright, Jennifer Porton and Wesley Amparo, thank you so much for watching The Voice of the Gospel. John Mark Duino, maayong gabi, Pastor. Yes, maayong gabi diha, John Mark sa Maramag, Bukidnon. Maayong gabi sa inyong tanan, especially sa aking mga kaibigan, sa aking, ano ba yan? Pagod pa talaga, no? Sa aking mga kamag-anak dyan, okay? Sa aking lola, salamat. At relax ka lang dyan, lola. God bless. I miss you. I miss my lola. So, yes, salamat. And John Mark, thank you so much. And God bless. Alright. So, patuloy tayong maglingkod sa ating Panginoon, John Mark, okay? Kumusta mo ako dyan sa Crystal Faith, okay? Dyan sa iglesia dyan sa church sa Maramag. Alright. So, yes, Mat. Julie Go family, yes, yes, alam nyo mga kabawaw, ang bigat ng kanta na yun, no? Di ka nagkulang, pero nandun yung mga pangako ng ating Panginoon. Punong-puno ng pangako yung awitin na yun. Medyo naiiyak nga ako dahil yung nag-request Sister Annie, yung pinagdadaanan mo, Sister, alam ko na yan, itong kantang ito ay yan, kinakapitan mo. Yan, nandoon lahat ang pangako ng Panginoon. So, yes, nakaka-relate ako, nararamdaman ko yan yung awitin in behalf of you, Sister Annie. God bless, okay? Be strong in the Lord. God has a lot of promises that we can claim sa atin pong mga buhay. Kaya naman, ano pang hinihintay natin, mga kapatid? Yes, bahagi nyo na yung video na ito, okay? Tulungan nyo ako i-promote ang ating page, Kuya Bocal. Ang followers po natin dito is almost 400. Pero yung likes po natin is 331. Yung follow, yan, dapat maganda yung balance, likes and follow. Ayan, kaya kung pag kayo po ay, mag-share nyo yung page ko, sabihin nyo doon sa inyong i-share. Sa sinishare nyo, paki-like and follow. Yan, yung page ni Kuya Bocal. Alright, salamat po mga kapatid, mga kaibigan. Salamat sa inyo pong panunood. Alright, so tayo po ay, by the way, please include in your prayers yung aking pong technical support, yung aking mahal na asawa. Sapagkat masama po ang kanyang pakiramdam ngayon. Ayan. So, please include her in your prayers, okay? Sister Jen. Ayan. Okay. So sabi ko, diyan ka lang. Monitor, huwag ka lang masyadong dyan. Relax lang, relax. Yan, sabi ko sa kanya. Good evening po sa lahat. Yan. Ay, kumukunti po tayo, kumukunti. Yan, the attitude of gratitude. Yan po yung pag-uusapan po natin. Okay, ready na po ba kayo? The attitude of gratitude. Ayan, kung meron kayong mga notebook, pencils, ayan, pwede nyo gamitin yan para maisulat po yung atin pong mga principles na ating ibabahagi po ngayon. So, kung ready na kayo, ayan, ready na rin po ako. Ayan, so tayo po ay, ayan, bahagi na po natin itong the attitude of gratitude. Alright. Mayroon akong basahing talata, Colossians chapter 3 verses 5:15 to 16. Colossians 3:15 to 16, let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body you are called to peace. And be thankful. Be thankful. Let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your heart. Yan, kasama po mga kaibigan, mga kapatid, ang pagpupuri sa Panginoon. Kasama po niyan, kaakibat po niyan ay ang gratitude. Yan.
Gratitude. Yan. What is gratitude? Yun yung pag nagpapasalamat ka in any circumstances sa buhay mo. You are still giving thanks to our God. Whatever circumstances you've experienced, you are still giving thanks to God. So, meron pong tatlong bagay. Yan, laging tatlo yan, mga kapatid, yung aking sinishare sa inyo. No? Kailan pa kayo maging apat yan? Laging tatlo po yan. Alright. So, paano ba tayo magkaroon ng gratitude? Ayan, kasi may mga tao pong walang gratitude, hindi nagpapasalamat. Yan. Okay? So, by the way, disclaimer lang po, ano? Though atin pong revise ito, ayan, pasalamatan natin, yan, si Chinky Tan, yan. Some of the principles ay galing kay Chinky Tan. Gratitude is an attitude, the attitude of gratitude. Yan. Na-experience mo na ba to? Di ba? Minsan mga ka-vocals, di ba? Kayod tayo ng kayod. Tapos yung ibang tao, walang ginawa, sinasabi, ay grabe, ang hirap naman ng buhay, di ba? So may mga kilala ka ba na nagsasabi ng ganon? Di ba? Ano ba yan? Ang liit-liit naman ang kinikita ko. Marami ka bang kilala na ganyan? Ako may mga kilala na ganyan, di ba? Reklamo na reklamo. So sabi, di ba? Sinasabi ng iba, ang liit-liit naman ang kinikita ko, pero wala pa rin silang ginagawang paraan para madagdagan at lumaki yung kanilang kinikita. Reklamo lang sila ng reklamo, pero wala silang paraan na ginagawa para madagdagan yung kanilang kita. Di ba? Meron namang iba, mas marami akong natanggap na regalo last year compared to this year. Yeah, reklamo pa rin, di ba? Reklamo pa rin, di ba? Marami akong regalong natanggap sa birthday ko last year kaysa ngayong taon na ito. Yan. Imbis na magpasalamat na lang sa blessing ni Lord, yan, sa blessing na tinanggap niya. Ayan, may nagre-reklamo pa rin. Yan, nabigyan na nga ba ng blessing o hindi pa sila masaya? Nakakasad naman talaga, di ba? Nabigyan na nga ng blessing, hindi pa sila masaya. One person that I cannot stand to be with, even just a few seconds, is the person who loves to complain. Have you encountered people in your life na wala nang ginawa, kundi complain na lang ng complain? Di ba? Minsan, di ba? So, ang dami nating na-encounter dito. So, ayan. So, paano ba tayo? How can we be thankful and grateful? So, being thankful and being grateful is not external but an internal issue. So, kung yung tao na yun ay lagi nang nagreklamo, hindi na nagpapasalamat, hindi yan external. Hindi natin pwedeng sabihin na siguro ganyan na siya. Diba? Kundi yun ay internal. Ano yung ibig sabihin ng internal issue? Sa loob yun, kaloob-looban mo. Diba? Being thankful and grateful is not dependent on how much money you have. The achievements you made, the positions you acquired, the position you have reached, the wealth you've accumulated, the power or influence you established. So, hindi yan nasusukat dyan. Okay? Learning how to be thankful and grateful is an issue of the heart. Alright? If you do not learn how to be happy, thankful and grateful with things that you have now, you will never be happy, thankful and grateful with the things you are wishing to have tomorrow. Mabigat po yun, di ba? Kung hindi mo natututunan o hindi ka nagpapasalamat sa mga bagay na meron ka ngayon, kailanman, hindi ka maging maligaya, hindi ka maging mapasalamatin, hindi ka maging grateful sa mga bagay sa hinaharap na iyong inaasam-asam. Alright? So again, ang thankful and grateful is an issue of the heart. Okay? The attitude of gratitude. Ayan. So, may mga taong ma-attitude. Pero ma-attitude pero walang gratitude. Ayan. Nakakalungkot po, mga kaibigan. Yan, nawala ba tayo? Saglit, tingnan nga natin kung nawala tayo.
Buhay pa tayo, buhay pa po mga kaibigan, mga kapatid. Yan, ano lang, humina lang yung signal natin at kumunti yung nanonood, yung viewers po natin. Alright? So, here we go. Paano ba tayo magkaroon ng attitude na punong-puno ng gratitude? Yan. Again, ang issue po dito ay hindi po external kundi internal. Okay? Ayan. Paano ba tayo matutong makontento? Unang principle dito ay dapat nagkakaroon tayong attitude, right attitude, na punong-puno ng gratitude ay, number 1, dapat matutong makontento. Dapat makontento tayo. Makontento ka, di ba? Sa mga bagay na meron ka. Ayan. Yeah. By the way, yan, usap yan. Share nyo naman yung ano nyo dyan, yung thoughts nyo. Okay? Para hindi lang po ako yung magsasalita dito. You can share your thoughts, share yung damdamin nyo, di ba? Ayan, kung meron kayong kakilalang walang gratitude sa buhay, kundi puro nilang complain at reklamo, yan, i-share nyo po yan sa kanya. Ayan. So, dako po tayo dito sa unang point natin. Paano ba tayo magkaroon ng attitude na punong-puno ng gratitude? Dapat, number 1, okay, dapat matuto tayo makontento sa buhay. Paano ba tayo maging kontento sa buhay? Yan. Being happy with whatever you have will lead you to the feeling of satisfaction. Ayan. Dapat masaya ka kung ano ang meron ka. Okay? Sapagkat kung ikaw ay masaya at dahil sa meron ka ngayon, yan po ay magbibigay sa iyo ng satisfaction sa buhay. You will not want any more than what we have in life. Diba? Hindi na natin asam-asamin yung wala naman. Hanggang dito lang talaga. So maging kontento po tayo. Pero hindi po masamang mangarap, mga kaibigan. Okay? Hindi masamang mangarap. Alright? So satisfaction comes when we stop being frustrated. Frustration of the things that you don't have or get leads us to anger. Diba? Minsan, ang pangit-pangit lang ng cellphone ko. Ito naman. Luma-luma na. Nokia 3310 pa. Diba? Hindi ka na masaya doon. Diba? Makakatawag pa naman yun. Diba? Makaka-text pa naman yun. Sino may Nokia 3310 dyan? Yan. Palumaan na lang ng cellphone. Diba, kung nafo-frustrate tayo doon sa mga bagay na meron tayo, it will lead to anger. Magagalit tayo, di ba? Magagalit tayo. Dahil, yan, bakit wala sa akin to, siya meron, di ba? Bakit ganito lang ako? Bakit ganito lang sa akin, siya meron? We have to enjoy the happiness that we feel. Alright? Being contented will lead you to enjoy the things that you surround you. Let go of the things that hurdles you to be satisfied with life. Do whatever. Ano ba yan? Ayan. Do whatever that makes you happy. Ayan. So, tanggalin natin, iwaksin natin yung mga bagay na kung saan nagbibigay sa atin ng dissatisfaction. Diba? Ronaldo Policarpio, sir. Yeah, we have to be, maging kontento tayo. At yung mga bagay nga po na bibigay sa atin ng dissatisfaction, ay iwaksin na natin yan. Tanggalin na po natin yan sa buhay natin, di ba? Yung dissatisfaction na yan. Do whatever that makes you happy. In Philippians chapter 4 verse 11, sabi nga dito ni Apostle Paul, it says, I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content whatever the circumstances. That is Apostle Paul. Sabi niya, he learned to be content whatever circumstances. Jun Zuma, Lazaro, the Apostle Paul learned to be content. Si San Pablo himself ay naging kontento anumang circumstances meron siya sa kanyang buhay. Di ba? At sino tayo? Sino ka? Di ba? So, yan, unang hakbang para meron tayong gratitude at magkaroon tayo ng tamang attitude, okay? Ay dapat matuto tayong makontento. Yan, sabihin mo nga dyan sa katabi mo ngayon, dapat matuto kang makontento. Yan. Ba't naglayasan na yung mga audience po natin? Lalayasan na sila. Ayan, number 2 na po tayo. Number 2 na. Ayan, babagalan ko nga lang po ito. Ayan.
Number 2 na tayo. So, una, dapat matuto tayo makontento. Yan, mga kapatid, okay? And then number 2, huwag mong ikumpara ang sarili mo sa iba. Yan. Don't compare yourself to others. Ayan. Don't compare yourself to others. Surely, if your heart is content, then there is no need for you to compete with others, or John says, okay? Alright, basta yung mga tao na nakapaligid sa iyo. Ayan, kung ikaw, kung yung iyong sarili ay puno kontento ka, yung puso mo ay kontento, ayan, hindi mo na i-compete yung sarili mo doon sa ibang tao na nakapaligid sa iyo. Diba? Comparing yourself to someone else will lead you to frustration. Yan, pag kinumpara mo na yung sarili mo sa someone, ayan, sa iba, it will lead you to frustration. Because you will always find someone better than you are. You always, yan, tandaan nyo yan, you always find someone better than you are. Kaya nga ako hindi ko na kinukumpara yung sarili ko kay kay The Rock. Diba? I stopped comparing myself kay Dwayne Johnson. Diba? Wala, tinigilan ko na. Kasi I am unique. What I am is unique. Yung pagiging kalbo ko, unique yun. So why do you give yourself a problem, di ba? Be confident with what you are and what you have. Maging kumpiyansa ka, di ba? Kung kalbo ka, kaya sabi nila, ang kalbo daw ay bagong matsubak ito. Kaya hindi na ako nagpapabuhok. Excuse me po. Yan. So confident ako na wala akong buhok, di ba? Masaya ako na wala akong buhok. Kakawalaan talaga yung mga walang buhok. Bumababa tayo, okay? Yan, big or small, ayan, hefty or light, huge or tiny, let us develop the attitude of gratitude. To be content for all the blessings that God has given us. Ayan, maging kontento tayo doon sa binigay ng Panginoon ng pagpapala. Di ba? Walang nagko-comment. Yan. Natatamaan po ba tayo? Tinatamaan ka na ba? Ayan. So, yan. Dapat maging kontento tayo doon sa mga bagay na ibinigay ng Panginoon sa atin. Even the circumstances that we experience, even the sicknesses na meron po tayo, even yung mga maliliit na bagay na nangyayari sa atin, be content. Ayan, be content. Ayan, huwag natin kumpara yung sarili natin sa iba. Diba? Minsan sinasabi po ito ng iba, diba? Kalimitan po ito sinasabi ng iba. Sinasabi na, bakit yung mga mayayaman lalong yumayaman? At bakit akong humihirap? Lalo akong humihirap. Ayan, kasi kinukumpara natin yung sarili natin sa mayayaman, diba? Huwag mo ikumpara yung sarili mo sa mayayaman kasi mayaman yan. Diba? Meron lahat yan. Bakit ako may iPhone? Bakit siya may iPhone 12? Bakit ako iPhone 3 lang? Diba? Yan, pag sinisimulan na natin ikumpara yung sarili natin sa iba, yan, mapufrustrate na po tayo. Diba? Makontento ka na mayroong kang iPhone 3. Diba? Cho Obispo, yan, from Navotas. Maging kontento tayo kung mayroon tayong iPhone 3. Hayaan mo na sila na mayroon silang iPhone 12. Diba? Kasi may pambili sila, di ba? Tapos the moment na hindi tayo kontento sa buhay natin, mafo-frustrate tayo at gagawin natin ang lahat para mabili natin yon, yung meron siyang mayroong bagay ganito. Gagawin natin lahat hanggang sa makakasakit na tayo ng tao, na ibebenta na natin yung kung ano-ano, di ba? Na ibebenta na natin yung mga sarili natin, di ba? Ibenta mo yung iPhone 3 mo. Ayan, tingnan natin kung kayang pinagbilhan yan, kayang ibili ng iPhone 12, di ba? Bakit ganito? Bakit yung kapitbahay ko mayroong ang laking smart TV?
Di ba? Bakit ako yung ano pa rin? Alam niyo yung dating TV, yung luma, bakit ganito pa rin yung TV ko? Di ba? So, stop. Yan. Stop. Sabihin mo dyan sa katabi mo ngayon. Yan, yung katabi mo. Sikuhin mo. Sabihin mo, stop. Yan. Stop comparing yourself to other. Even your circumstances. Whether it is good or bad. Di ba? We should be thankful for amidst the storm, you have surpassed it. That is an attitude of being grateful for the things that God has provided you. Nakakalungkot yung mga kabataan ngayon. Di ba? Kalungkot yung mga kabataan ngayon. Kasi ang mga kabataan ngayon, puro na lang sila reklamo sa buhay. Di ba? Yung mga anak nyo, mga anak natin, di ba? Puro na reklamo sa buhay. Binigay mo na lahat. Reklamo pa rin, di ba? Ayan. Binigay mo na lahat. Yan. Binili mo na ng ganito. Reklamo pa rin, di ba? Hindi pa rin walang attitude, walang gratitude. Hindi nakikita yung paging gratitude sa kanila. Yun ang mga kabataan ngayon nakakalungkot. Hindi lang naman mga kabataan, pati isip bata. Diba? Sila ay talagang wala ng gratitude sa kanilang mga magulang. Hindi na nagpapasalamat, di ba? Kaya nakakalungkot. Kasi ang mga kabataan ngayon gusto express, di ba? Kasi nga tayo ngayon ay puno tayo ng express, di ba? Express Pansit Canton, di ba? Expressway. Yan, puro express po tayo. Gusto madalian, di ba? Kaya nawawala yung paging gratitude. At pag hindi na ibibigay, yung nais ay nawala na, nalulungkot na. Yan, di ba? So, salamat po sa 10 nanonood. Yan. Salamat. Yan. Kayo ay punong-puno ng gratitude dahil nanonood pa rin kayo. Yan, kahit 10 lang pang hindi pala 10. Yan, may 2 sa likod ko. Ako, ayan. So, 12, 13. Ayan, 14 pa lang nanonood ngayon. Ayan, okay. So, ano ngayong una? Ang una po, paano tayo magkaroon ng attitude na punong-puno ng gratitude ay dapat matutong makontento. Sabihin mo nga ulit sa katabi mo dyan, makontento ka naman. Yan. Then number 2, huwag mong ikumpara ang sarili mo sa iba. Yan. Don't compare yourself kay Brad Pitt. Ayan, kung yung mukha natin ay mukhang Pitt, di ba? Kung mag-ikumpara yung sarili mo kay Richard Gomez, di ba? Na hindi ka naman kamukha ni Richard Gomez. Yan. Alright, so number 3 na po tayo. Ituon mo ang focus sa iba at hindi sa iyong sarili. Yan, ituon mo yung focus mo sa iba at hindi sa iyong sarili. The reason some people are not happy with their life is because they are so full of themselves. Yan. Yun. Ang mga dahilan talaga bakit na hindi masaya yung isang tao dahil punong-puno sila ng kanilang mga sarili. Yan. Doon, believe na believe ka sa sarili mo, di ba? And they never give room to others in their lives. So, kaya hindi sila masaya. Kasi lagi nila nakikita nila, sarili na lang nila. One thing, okay, na nadidiscovered po natin in the room of self, it is just like a bottomless pit. You can never fill it up. So yung pong self, yung room ng self, yung self mo ay hindi po yan, parang sabi nga dito, bottomless pit o yung butas na walang katapusan. You can never fill it up. Alright? And once you start filling it up, you just want more. Alright? You want more. Okay? It is a futile exercise to achieve more and acquire for more. Achieving and acquiring more is not bad, but if it becomes your passion and obsession, and if that is what you are living. So, hindi po masama na maghangad ka ng sobra. Pero kung ito na yung buhay mo, ito na yung parang hindi ka nabubuhay kung hindi mo maranasan yung sobra-sobra, di ba? You will live a life of emptiness and life will become meaningless. It is too exhausting because it never ends.
pinapahirapan mo lang din yung sarili mo. Di ba? Kung ang tinitingnan mo ay yung sarili mo na lang lagi, ako lagi, ikaw mahirapan sa sarili mo, di ba? At pag tinitingnan mo yung sarili mo, kino-compare mo na sa iba, di ba? Mahirap yun. Kasi you will never be contented kung yung punong-puno ka ng sarili mo, punong-puno ka ng self mo. Ayan. So, kasi nga, there are people na better from you, di ba? Diba? Kung sila po ay halimbawa nagpatangos ng ilong, 'di ba? Gusto mo din magpatangos ng ilong, 'di ba? Kasi hindi ka makontento. Sila ang nagpapaganda ng skin nila, 'di ba? Kaya ikaw gusto mo magpapaputi din, magpapaturok. Tingnan niyo po yung sa ano, nagpapatangos, nagpapalagay ng cheek, 'di ba? Yung nilagay pala ay kung ano-ano, 'di ba? Tingnan niyo yung cheek nila napunta dito sa ano, dito. Di ba? Imbis na dito yung lumaki, napunta dito yung cheek, di ba? Napunta dito. Yan, kasi hindi kontento. Yan, pag hindi tayo kontento, darating at darating na tayo din po yung magsasuffer. Yan. Sabihin mo na dyan sa katabi mo ulit. Yan, maging kontento ka kasi. Yan, yung binasa natin kanina, mga Philippians chapter 4, yan, sa Tagalog, meron ko dito, Philippians 4:11 to 13. Yan. Sabi po dito ni San Pablo, hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo'y pinaghahanapan ko ng tulong. Natutunan ko ng masiyahan, maging anuman ang aking kalagayan. Naranasan ko na ang maghikahos. Naranasan ko rin ang managana. Natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap, ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Ayan, mga kapatid, di ba? Ang liwa-liwanag, ang ganda-ganda ng sinabi ni San Pablo na yan. Di ba? Ang sabi din po ng quotation ni Winston Churchill, we make a living by what we get, but we make a life by what we give. Yan. Sabi yan ni Winston Churchill. Alright? So being grateful help us fight depression, anxiety, and hopelessness. The world around us is constantly trying to show us what we don't have. We need to focus on the things we have and be grateful. Right? Yan. Dapat, yan, ganyan tayo. And then, isa pa pong quotation dito, gratitude is the best medicine. It heals your mind, your body, and your spirit, and attracts more things to be grateful. Alam niyo po yung mga taong ungrateful, King Miguel Centino Eugenio, Adel Domingo from QC, and Norms Alombro Orine. Alam niyo yung mga taong ungrateful, iniiwasan yan. Yan, iniiwasan sila kasi napaka-ungrateful nila. At yung mga taong ungrateful, sa susunod, hindi na makakatanggap ng regalo yan, di ba? Ang sabi ko nga kanina, doon sa atin pong pinuntahan na groundbreaking ceremony. Groundbreaking ceremony is both dedication and declaration. You are dedicating what God has given you, and you are declaring God's blessing to others. Yan, ang ganda nun, mga kapatid, ano? Groundbreaking ceremony is dedicating the blessing that God has given you, and declaration also to others what God has entrusted to you. Ayan. So, meron tayong blessing, dapat ibahagi natin sa iba. Okay, that's ipasalamatan natin ang Panginoon. Maging kontento tayo. Maging kontento ka sa ibinigay ng Lord sa iyo. Kasi again, sabi natin dito, the moment na hindi na tayo maging kontento sa buhay po natin, diyan na magsisimula ang problema. Diyan na tayo, madidepress na tayo, may stress na tayo. Di ba? Ang daming dahilan for us to enjoy life. There's a lot of things that we can be thankful. Ann Vicente from Dubai, UAE. There's a lot of reason na magpasalamat tayo sa Panginoon. Yan, hindi tayo mawawalan ng dahilan para magbigay ng pasalamat sa Lord. Kaya, gusto mo bang maging kontento? Ayan, una, yan, ano yung sinabi natin? Kung gusto mo maging kontento,
Ayan, yan, kung gusto magkaroon ng attitude na matutong makontento, yan, matuto kang makontento. Ayan, yun yung unang gagawin mo. Huwag mo ikumpara yung sarili mo sa iba. Kasi, yan, lagi mong tatandaan na yung iba much better sa'yo. Okay? And tandaan mo, you are unique. God created us unique and God has a plan individually to all of us. And then number 3, ituon po natin ang focus natin sa iba at hindi sa ating mga sarili. Para hindi tayo masaktan, di ba? Kasi pag puro na lang sarili natin, ako, lagi na lang ako, masasaktan ka po talaga. Dahil lagi mong ikukumpara yung sarili mo na bakit sila ganito, bakit sila ganyan, bakit sila may mga bahay, bakit ako wala. Di ba? Bakit sila may ganitong mga cellphone, bakit sila may ganitong mga TV, bakit sila may mga ganitong sasakyan at ako wala, di ba? May sasakyan ako, may driver, jeep yun. Diba? So yan, matuto tayo makontento mga kapatid. Yan, ibahagi nyo itong video na to doon sa mga kilala nyo na hindi na ako kontento sa buhay. Okay? Bahagi nyo yun para yan, matutunan po nila. Yan. So, yun po mga kapatid. Okay? Be selfless. Okay? Start thinking about others rather than yourselves. Be selfless. Okay? Be selfless in your own little way at any time or any place. Simply listen to others when they are talking. Be empathetic to the one talking in front of you. Be selfless even if others are not or do not notice it. Selfless people are the ones who do not care, take credit for doing an act of kindness and generosity. They simply do it because for them it is right. It is all right to be happy because other people are happy. This is one way to be selfless. Yan. Sa buhay na punong-puno ng pasasalamat ay buhay na masaya. Tandaan niyo po yan. Gusto niyo maging masaya? Gusto niyo mawala lahat ng problema, depression? Maging grateful tayo. Maging grateful ka. And sabihin mo nga yan sa katabi mo ngayon. Yan. Yung katabi mo. Or yung nasa harap mo. Yan. Sabihin mo nga. Sabihin mo. Tapakin mo. Sabihin mo. Gusto mo maging masaya? Be grateful. Ayan. Dahil ang buhay na grateful ay punong-puno ng kagalakan at kasiyahan. Ang buhay na may palagi nagpapasalamat sa Lord ay buhay na masaya. Alright, maraming salamat mga kapatid. Salamat, isa na namang gabi. Ayan, punong-puno ng blessing. If you are blessed tonight, yan, paki-comment naman. Say amen dyan. Amen naman dyan. Yan. Okay, amen naman. Yan, pati yung kasama mo ngayon, i-comment mo na din yung amen niya. Okay? Yan. So sige po. Ayan, lagi ko po sinasabi dito mga kapatid na ang Diyos ay mabuti. Ayan, ang Diyos ay mabuti na mga circumstansya natin sa buhay. God is really good. And He is good all the time sa atin po mga kapatid. Purihin po ang Panginoon at ito po ang inyong Kuya Bokal. Bokal na bokal po dahil sa aking misis po na nagmamahal. Amen. Amen. Ang dami po. Amen. Yan. Habang nag-i-amen tayong lahat dyan, yung pagsisay amen, you are confirming, you are saying yes. Yan. You are saying yes, Sister Sheila. You are saying yes doon sa And say amen is a form also of gratitude. Yan. Na ibinabalik natin. Alright, so tayo po ay magtatapos na. See you tomorrow. Okay, mga kabokal, see you tomorrow. Tayo po ay magsiyahan. Maraming salamat sa aking technical support outside my house, Brother Brian Loyoso and his family, at sa aking technical support nandito sa aking tahanan. Okay, tayo po ay manalangin at pakinggan po natin itong huling awitin. Let us pray. Samahan niyo po ako at ipag-pray din po. So, tayo po ay manalangin mga kaibigan at mga kapatid. Let us pray. Lord, thank you so much. Salamat Panginoon sa isa na namang gabi, isa na namang topic Panginoon. Ang amin pong natutunan ngayon about being grateful in any circumstances that we have. Thank you so much Lord. I pray to Sister Annie, guide her Lord, give her wisdom, give her strength. Use all the doctors, use the procedures na binibigay sa kanya para sa kanya pong kagalingan. We claim healing and miracles na nagmumula po sa inyo, Panginoon. In Jesus' name, sa buhay po ni Sister Annie, sa kanya pong karamdaman. Lord, pray for Ate Hermie and Ate Margie.
Thank you so much, Lord, for the improvement. Thank you so much for the strength that you have given to them. I pray for my wife, Jen. Hipuin niyo po siya, Panginoon, ang kanya pong nararamdaman po ngayon. Bigyan niyo po siya, Panginoon, ng peace of mind. Bigyan niyo po siya, Panginoon, ng kalakasan. Yung gamot na ininom niya, maging sanghinin ng kanyang kagalingan. Salamat, Panginoon, pagpalain niyo ang gabing ito sa bawat sa amin. Pagpalain niyo lahat ng aming nanonood ngayon. Bless them. And I pray for more blessings to come, more courage to come, more wisdom to come sa bawat isa po sa kanila. Lord, salamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you so much. Thank you very much. At magandang gabi sa ating lahat.